Good morning guys, kasabong Luzon Disciplina sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kaleo Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na itong magbigay ng mga konting tips sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pagpalahi ng manok, kung paano ang mga pamaraan na hindi tayo nalulugi sa ating ginagastos sa ating mga alaga. Kasabong ito kilala ko mga sa inyo, ito siya yung anak ng Boston Sweater ko. Yan. Tapos ang ina nito, yung sweater din, linyada ding sweater ang ina nito. Sa pagpalahi pala natin ng manok, ang totoo lang, sa aking napagdaanan, sa aking experience, luging-lugi tayo kapag ang ating ginamit na mga materialis, babae lalaki, naglabas ng mga anak, ang resulta mga sakitin. Kasi bukod sa kamahal ng bilihin sa feeds, pagkain nila at sa kagamot at sa vitamins, tapos sisiw pa lang nilagaan natin, naglaking sakitin, lagi tayong bumibili ng gamot, mas malakihan tayo o ginagastos sa isa ka manok kapag totali na natin. Kaya kapag magbinta na tayo, ang presyohan sa isa ka manok, kapag magkano ang bilihan, sa presyohan sa bumibili, kapag totali natin, hindi pa nga sapat na mababawi natin ang ating ginagastos sa sa bawat isa sa kanila. Ito. Pero kung tulad dito nga, mula pagkasisiw niya, na linyada na ito nga, hindi nga nakaranas itong sipon, kahit anong sakit-sakit, hanggang ganito ng edad niya, ganito ng postura, kapag ibibinta natin ito, mag-out tayo sa mga ganitong linyada, hindi tayo lugi. Yan din ang totoo. Kumikita pa tayo kahit konti man lang. Yan ang naka-advantage dito sa linyada nga gamitin natin mga materialis nga hindi madalas nagkasakit. Kapag may nagkasakit man, ilan-ilan lang, hindi katulad ng mga linyada na naglabas o mga anak ng mga sakitin na doon tayo nalulugi sa ginagastos natin. Yan totoo. Ang hirap pang alagaan yung mga sisiw pa lang, matrabaho, maprosesyo ang sisyong alagaan, tapos sakitin pa, malakihan pa tayo gastos. Kaya doon tayo nalulugi kapag makakuha tayo ng linyada ating alagaan natin, maglabas ng mga anak sakitin, kasi nasa inahin yan. Kapag ang inahin hindi sakitin, tulad nito, ito halimbawa ko sa inyo, ang inahin nito niya, ang nanay nito, hindi rin nagkaranas ng sakit-sakit, hindi nagkasipon ng sisiw pa lang. Ang mga resulta din, ito silang magkapatid, yung mga anak, hindi rin mga sakitin. Kung mayroon mang tamaag sipon nito, sandali lang, isang gamutan lang, gagaling agad. Iyan ang pinagkaiba sa linyadang sakitin. Hindi kasi yung sakitin, alam nyo ba, para sa inyong mabaguhan to, kapag sinusubuan mo ng gamot, ginagamot mo ang sakit niyang sipon, mga isang linggo gumaling, pangalawang linggo o kaya sa sunod buwan babalik lang yun, gagamutin mo naman uli. Kaya doon tayo nalulugi dahil lagi nating ginagastusan ng gamot sa mga sakit-sakit, mas bukod pa sa ginagastos natin sa pagkain. Kaya kung totali na natin ang halaga sa kanya, kung ibibinta na natin, hindi natin pa nababawi ang ginagastos natin bawat isa. Pero kung ganitong hindi nagkasakit-sakit, kung totalin mo bawat isa sa kanya, ang presyo nila, hindi tayo lugi, kumikita tayo kahit maliit man lang. Yan na rin ang pinaka-extra income natin dito sa pag-alaga natin ng manok. Kasi pinaka-importante dito sa pag-alaga natin ng manok, dapat hindi tayo laging nalulugi. Kung minsan kumikita din tayo. Yan po. Hindi tayo pwede na laging nalulugi dahil hindi na maipagpatuloy natin ang pagpalahi ng manok dahil lagi tayong lugi. Kaya pinagpatuloy natin ang pagpalahi ng manok tulad ko, kasi hindi ako sa totoong history nalulugi pag-alaga ko ng manok dahil marunong akong pumili sa linyada na mamanukin ko, gagamitin kong materialis. Piling-pili ako, masilan ako pagdating sa babae lalaki, gagamitin kong materialis. Yan lang, sana mayroon kayong kunting matutunang mabaguhan pa lang. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe din, parang updated kayo
sa susunod na gagawin ko pang mga content video tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagad manok. Dito sa aking mga content, kung mayroon kayong mga manok na nagkaroon mga sakit-sakit, lalong-lalo na kung sisiw pa lang, halongkatin nyo na lang, titingnan nyo ang nasa pinakailalim sa mag-i-upload kong video dito sa aking channel YouTube Kalya Pasabog TV, kasi mayroon doon na tinuturo ko ang gamot sa bulutong, pati sa sipon o yung gamot sa sipon na sa loob, hindi basta ang inom. Makikita nyo doon, mayroon kayong makukuhang konting idea doon kung paano nyo gagamutin. Yan lang, bukas uli. Maraming salamat sa inyong lahat na nagsubaybay sa aking mga content video ang i-upload dito sa aking channel. At saka maraming salamat na rin sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga followers sa buong binigay niyong support sa akin sa simple kong kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok na hindi tayo dapat nalulugi, dapat kumikita tayo sa ating pag-alaga ng manok. Yan lang, thank you.